Magandang araw sa inyo lahat. Ito po si J. Apligaspi, ang inyong tinatawag na profesor. Isang mahalagang katanungan ang aking natatanggap sa ating mga padawans at sa mga subscribers na rin. At ano nga ba talaga ang tamang safety factor pag tayo ay nagkakalkula ng circuit breaker para sa ating solar PV system? Overcurrent device. Pag overcurrent device, MCB, CB ang pinag-uusapan. Liwanagin natin. Hayaan natin na pasagutin ang PEC at saka NEC. So, meron ako ditong kopya ng PEC 2017. Simulan natin sa circuit sizing and current. Sa Article 6.90.2.2 at matatagpuan ito sa page 672. At kinapture ko mismo yung nakasulat doon sa PEC para alam nyo na yun talaga yung nakasulat. Calculation of maximum circuit current. The maximum current for the specific circuit shall be calculated in accordance with 6.90.2.2A1 through A6. Kung meron kayong kopya, basahin nyo po yan para masundan nyo ako. Nakasulat dyan sa number 1 ay photovoltaic source circuit currents. Ang sabi dyan, the maximum current shall be calculated by one of the following methods. So, number 1, the sum of parallel connected. Bigyan natin din yung parallel connected PV module rated short circuit currents. Pati na yung short circuit current, ibig sabihin ISC yan ng ating mga module o solar panel. Yung ISC na yan, multiply natin yan sa 125%. Okay? Tandaan natin, pag parallel, nag-a-add yung ISC, IMP, at ang voltage ay as is. So, kung naka-series ang inyong configuration ng solar panel, as is yung ISC. At hindi natin ibabase sa IMP, kundi ibabase natin sa ISC na solar panel yung ating safety factor na 125%. Malinaw dapat yon. At meron pa tayong isang dapat basahin kung paano mag-rate ng overcurrent device. Okay? Ito ay matatagpuan sa page 673, 2017 PEC. Article 6.90.2.3. Magkasunod lang to doon sa nauna. So, B. Ito yung B na nakasulat doon, B1. Overcurrent device ratings. Overcurrent devices used in PV system, DC circuits, shall be listed for use in PV system. Ang ibig sabihin yan, mahalaga na yung circuit breaker na yan ay listed para sa application ng solar PV system. Marami kasing circuit breaker na nakadesign din sa ibang applications. Dapat ang bibilhin nyo ay yung listed na para sa solar PV system application. Overcurrent devices, where required, shall be rated in accordance with one of the following. Una, not less than 125% of the maximum currents calculated in 6.90.2.2A. Yun yung nauna kanina, Tapos, kung babalikan natin ang PEC code, PEC 2017, sa circuit sizing and current, page 672, meron kayong makikita o mababasa doon. At ito ay madalas nami-miss ng iba, Hindi nila ito nababasa ng Yan ay nakasulat na FPN. Na ang ibig sabihin ng FPN, Fine Printed Notes. Okay? Tapos nakasulat dyan, sinasabi dyan, where the requirements of 6.90.2.2 A1 and B1 are both applied, the resulting multiplication factor is 156%. Dito nagkakaroon ng pagkakaiba o kontrobersyal sa 156%. Ipaliwanag natin ito ng gusto, para malinaw. Itong 6.90.2.2A1, yan ay tumutukoy sa circuit sizing and current. Ano ibig sabihin yan? Ang circuit sizing and current, tumutukoy ito sa kabuuang circuit ng solar PV system. Sa circuit ng solar PV system, andun ang solar panel, andun ang PV cable, andun kung gumagamit ka ng SCC, kung gumagamit ka ng MCB, gumagamit ka ng disconnection means, isolator switches, RSD o ano pa man. Gumagamit ka ng inverter o hybrid inverter,
Yung lahat ng nakapaloob sa circuit na yon ng solar PV system, meron silang tinatawag na na hindi ka dapat bumaba. Ang rating ng mga yon, hindi dapat bumaba sa 125% ng actual na tumatakbong dumadaloy na current. Dapat maliwanag yan, Kasama na dyan sa circuit sizing ang MCB, okay? Kaya lang, dahil ang MCB, meron siyang sarili niyang kalkulasyon, in-specify nila yun sa B1, Sa B1, naka-specify yun kung paano gawin. Overcurrent protection, MCB o CB calculation. So, kung i-apply mo ang 125% doon sa circuit sizing, at uulitin mo ulit, sabi diyan sa FPN na yan, magiging 156% nga. Pero tingnan natin kung ano sabi sa NEC. Meron kong version ng NEC 2020. Ito ay nasa Article 6.90.8, page 584. Calculation of maximum circuit current. The maximum, halos pareho din lang ito, The maximum current for the specific circuit shall be calculated in accordance with one of the methods in 6.90.8. A1 or A2, So, nakalagay dyan sa 1, PV system circuits. The maximum current shall be calculated in accordance with 6.90.8 A1 through A1E. Okay? Basahin niyo lang po yan kung meron kayo. O di kayo mag-search kayo sa internet paano makabili ng NEC 2020 PDF file. Nakalagay dyan sa A, photovoltaic source circuit currents, the maximum current shall be as calculated in either of the following. Number 1, the maximum current shall be the sum of the short circuit current ratings of the PV modules. Meaning ISC po yan sa datasheet o specs ng ating module o solar panel. Connected in parallel. Pero kung nakaseries ang solar panel, as is, i-multiply natin dyan sa 125%. Okay, 125%. Maliwanag yan. Tapos, overcurrent protection, sa page 585, tatalon tayo ng konti. Overcurrent devices, where required, shall be rated in accordance with one of the following and permitted to be rounded up to the next higher standard size in accordance with 240.4B. Kung nagtataka kayo, ano yung 240.4B? Ito yan. Kung walang available doon sa, matapos mo may-apply yung safety factor, walang available, i-round up mo siya to the next. Number 1, not less than 125% of the maximum currents calculated in 690.8A. Kaya ng tanong, may nakasulat ba dyan na dapat mong i-apply yung 125% doon sa circuit sizing and currents at saka sa overcurrent protection, yung dalawang 125%? Wala naman nakasulat dyan Maliwanag na 125% lang. Sa circuit sizing, yun ay pang-general. Circuit sizing and current na pang-general na lahat, sinasabi doon, na lahat ng nakapaloob sa solar PV system circuit ay dapat hindi sila bababa, ang kanilang rating hindi bababa sa 125% ng actual na dumadaloy na current. Kasama na doon yung overcurrent protection. Meron akong sinasabi parati pag ako'y nagtuturo sa mga seminar, mas delikado ang overrated na circuit breaker kaysa underrated na circuit breaker. Bakit? Kapag overrated ang iyong circuit breaker na inilagay, hindi tugma sa conductors, baka mamaya sunog na yung conductors, hindi pa nagtitrip ang circuit breaker. Ang underrated naman, assuming na they're both good quality, kapag nakasense yun ng overcurrent, ang consequence lang nun ay magtitrip agad siya. Kasi underrated siya. Magtitrip lang yun. Huwag mo pipilitin dahil baka eventually masunog. Alam mo na kasi nagtitrip, ibig sabihin underrated. So, gagawa ka ng adjustment factors. Meron namang mga adjustment factors. Pero ang 156% ay may tendency kasi na ma-overrated mo ang amp rating ng MCB. Kasi i-round off mo pa yan sa next available amp rate ng MCB. So, I'll say, ang sagot po ay nasa NEC at saka PEC. 125% ang safety factor. Of course, hindi natin
inaalis yung mga minor adjustment factors na kunyari ang placement ng iyong solar PV system ay nasa mainit na lugar, no? Yero yung bubong, mainit na mainit, adjust natin ng konti yun. May mga adjustment factors po yun. So maliwanag po yan, ano ang safety factors? 125% ba? O 156% po ba? Sinasagot ko kayo according to NEC and PEC. Marami pong salamat sa inyong panunood at sa mulit-muli ito po si J.F. Legaspi, ang inyong tinatawag na profesor. God bless.